Naku naman Grace, magbayad ka naman ng utang mo. Dismayadong sumbat sa kanya ni Aling Pasing na siyang nadatnan ni Grace na nag-aabang sa maliit niyang apartment na pag-aari ng matanda. Kung tutuusin ay tinatakasan nga ito ni Grace, lalo pa 3 buwan na siyang hindi nakakabayad. Si Grace Guerrero, isang 27 taong gulang na babae ay nakakaranas ng matinding pagsubok sa kanyang buhay. Sa kabila ng lahat ng pagsubok, tinitiis pa rin niyang magpatuloy, alang-alang sa nag-iisang pamilyang natitira sa kanya. Pero ang kanyang mga pagsubok ay tila hindi natatapos. Tila walang katapusan. Nanay Pasing, pasensya na talaga. Walang-wala po ako sa ngayon eh. Ngunit wag po kayong mag-alala. Mag-aabot po ako sa inyo ng bayad kapag sumahod na po ako agad. Pakiusap ni Grace sa matanda. Kung totoo nga lang ang kulam, ay siguro matagal na siyang kinulam ng mga pinagkakautangan niyang hirap na hirap siyang singilin. Tila sinusumpa na nga siya ng mga ito. Jesus! Panay kang ganyang bata ka. Hindi ka naman nakakabayad. Yung mga pinagkautangan mo, sinusumpa ka na, Grace. Kung ayaw mong magkita-kita tayo sa barangay, dahil dyan sa renta mo, pues bayaran mo ko. Sigaw pa nito kaya naman napabuntong hininga si Grace. Kung kakapalan lang ng mukha, tiyak ay panalo na si Grace doon. Simula nang mamatay ang kanyang mga magulang, ay siya nang kumayod upang tulungan ng buhayin ng kanyang kapatid na si Gael, na nasa isang malubhang kalagayan mula nang magkaroon ng isang matinding aksidente kasama ang kanyang mga magulang. Si Gael ngayon ay nakaratay sa kama ng ospital at maglilimang taon nang walang improvement sa utak nito. Nasa estado ng coma at nangangailangan ng patuloy na oxygen at iba pang gamutan. Ito na lamang ang tanging pamilya na natira kay Grace ay nakasalalay sa mga gamot at teknolohiya na hindi kayang tugunan ng maliit niyang sahod at walang katapusang utang. Halos maibenta na ni Grace ang napundar na ari-arian ng mga magulang dahil na rin sa tagal ng pagkakaratay ni Gael. Nanay naman, alam mo naman pong kalagayan ng kapatid kong si Gael, hindi ba? Naiiyak na saad ni Grace. Ay naku Grace, pare-parehas tayo ritong walang pera. Humahanap lang din ako ng pera katulad mo, kaya't wag mo akong dramahan ha? 3 araw, 3 araw lang. Oras na matapos ang 3 araw na yon nang wala kang naibibigay sa akin ni 5 duling, lumayas ka na sa pamamahay ko. Sigaw ng matanda, kaya naman madiin na napapikit si Grace. Magbibigay po ako, mahinang sagot ni Grace. Nag-umpisa ang lahat ng mangyari ang aksidente kay Gael. Sa isang aksidente sa kalsada kung saan nahulog sa matarik na bangin ang kanilang kotse noon. Si Grace na lang ang natira at siya na rin ang naging tagapag-alaga ng kapatid. Ngunit hindi naging madali ang buhay nila. Lubog na lubog siya sa utang. Pumapasok siya sa mga trabaho na halos pagurin ng katawan upang may pandagdag lamang sa gamutan ng kapatid. Hindi kasi basta-basta ang perang nagagamit sa pagpapagamot kay Gael. Magsakang balikat ni Grace na pumasok sa maliit na apartment. Sa wakas ay natanggal niya ang suot na sapin sa kanyang paa. Tinignan niya at nakaangat na ito at malapit nang masira kaya naman ang ginawa niya ay kinuha niya ang kanyang panahi at tinahi ang may butas na bahagi ng kanyang lumang sapatos. Isa lamang kasing undergraduate si Grace sa kursong Finance Management at nahihirapan makahanap ng trabaho sa mga opisina. Mukhang kailangan niyang pagtiisan ng trabaho niya bilang waiter sa isang maliit na restaurant malapit lamang sa ospital kung nasaan naka-admit si Gael. Habang ginagapang niya upang kumita ng pera, ang utang naman niya ay nagsisimula na rin magpatong-patong. Naiiyak siya, ngunit pinipigilan niya ang sarili. Ang kanyang mga matay namumugto, puno ng takot at panghihina. Ngayon ay titig na titig siya sa walang laman ni isang pagkain sa kanyang mesa. Ano ba namang kapalaran to? Wala na ngang pera. Wala pang makain. Mumunting ani ni Grace. Minsan, iniisip niya kung hanggang kailan lang siya magiging malakas. Siya na lang at si Gael. At ang buhay ng kapatid ay nakasalalay sa isang himala na wala siya ni isa mang paraan para matamo. Ngunit kailangan niyang magpatuloy.
Kinabukasan ay muli niyang dinalaw ang kapatid. Ilang araw na lang, Gael. Kailangan ko pang mangutang para magpatuloy ang oxygen mo. Ang bulong ni Grace sa kanyang kapatid habang pinupunasan ang kanyang mga luha. Gumising ka na kasi. Nahihirapan na rito si ate oh. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Hindi niya kayang isuko ang buhay ng kapatid. Hindi niya nakakayanin pang maiwan siyang mag-isa. Sa kabila ng mga pagkatalo, nagsimula si Grace na maghanap ng ibang solusyon. Lumapit siya sa mga charity organizations at mga non-government organizations na tumutulong sa mga katulad nilang pamilya, nakapos sa buhay upang makatanggap ng suporta, kahit nakakapiranggot lamang yon. May mga pagkakataong ding nagbigay ang kanyang ilang mga kaibigan o katrabaho ng tulong. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, hindi pa rin sapat ang pera. Ang bawat araw ay isang laban, ngunit nagpapatuloy siya. Para kay Gael, para sa buhay ng kapatid na siya lamang ang natirang pamilya. Chichi, wala ka na bang ibang racket dyan? Kahit na ano, papasukin ko na talaga. Makulit na pakikiusap ni Grace sa katrabaho. Diyos mio naman, Grace. Di ka ba naawa sa katawan mo? Umaga't gabi ka nang kumakayod ah. Kulang na nga lang ay kalabitin ka na ni San Pedro at paalalahanang magpahinga ka. Sermon sa kanya ni Chichi. Humaba ang nguso ni Grace. Aba, wag mo kong muryutin dyan, Grace. Alam kong hindi basta-bastang pinagdaraanan mo. Subalit magpahinga ka naman. Paano na lang kung may mangyari ring hindi maganda sa kalusugan mo dahil inaabuso mo? Sige nga. Paubos na naman kasi yung oxygen tank ni Gael eh. Hindi pa nga kami nakakausad sa mga bayarin sa hospital. Subalit may bago na namang bayarin. Mahinang saad ni Grace. Hindi ba oras na para hayaan mo nang mamahinga si Gael? Biglang saad ng kaibigan. Kaya naikuyom ni Grace ang kanyang kamao. Hindi, Chi. Hindi ako makakapayag. Nakayuko si Grace dahil awang-awa na siya sa kanyang sarili. O siya, sige na. Susubukan kong kausapin ang asawa kong nagtatrabaho sa isang construction firm kung merong marerekomendang trabaho doon. Ngunit binabalaan na kita, Grace ha. Magpahinga ka naman. Bili ng kaibigan kaya't dahil sa kagalakan ni Grace ay niyakap niya si Chichi. Salamat talaga, Chi. Darating ang panahon na mababayaran ko lahat ng utang ko sa'yo. Mangyak-ngiyak na saad ni Grace. Ay sus, huwag mo nang isipin yung mga yon. Saad nito kaya naman hindi na nawala ang ngiti sa mga labi ni Grace. Lumipas pa ang ilang mga araw at umaasa si Grace na may trabaho siyang pwedeng pag-applyan. Nakatanggap siya ng magandang balita kay Chichi na hiring daw ang construction firm kung saan nagtatrabaho ang asawa nito bilang general foreman. Isang pansamantalang minute secretary, lalo pat kasalukuyang buntis ang dating sekretarya ng contractor at isa sa may malaking enterprises sa bansa. Ngayon ang schedule ng interview ni Grace. Kinakabahan man lalo pat wala naman siyang experience sa pagiging sekretarya, ay sinubukan pa rin niya. Maliban sa resume at curriculum vitae, ay lakas ng loob lamang ang baon ni Grace. Ngayon ay nagmamadali siya, lalo pat late na siya ng 10 minuto dahil sa traffic. Nang makita niyang may nakasuot ng suit na kapapasok pa lamang sa elevator, ay hinabol yun ni Grace. Wait lang, sir! Sigaw ni Grace nang makita niyang pumindot ang isang matangkad na lalaki na nakasuot ng clear sunglasses. Nang nasa loob na ay, ilang minuto lang ay biglang tumigil ang elevator. Nakayuko siya habang hawak ang cellphone at tinitignan ng oras. Parehas silang tahimik lamang ng kasabayang lalaki. Lalo pat wala yatang pakialam ang lalaki nang bigla na lamang huminto ang elevator at pumatay sindi ang ilaw. Bakit tumigil to? Kung minamalas ka nga naman oh. Inis na saad ni Grace at alam niyang narinig yon ng kasama niyang lalaki. Hindi nga nakita ni Grace ang maayos ang mukha ng lalaki. Lalo pat ayaw niya naman na isipin ng kasama na titig siya sa mukha nito. Pinindot ng ilang beses ni Grace ang palapag kung saan magaganap ang interview. Miss, hindi yan ang pipindutin kapag may aberya. Malamig na saad ng kasamang lalaki.
Kaya sa unang pagkakataon ay nilingon ni Grace ang pwesto ng lalaking kasama. Bulok naman pala itong elevator na ito eh. Kailangan ko kasi ang trabahong to para sa kapatid ko. O wala ba tayong dapat na gawin upang umandar ng elevator na ito? Ang laking abala nito sa... Hindi na ituloy ni Grace ang kanyang reklamo nang masilayan niyang kabugian ng lalaking kasama. Isang matipunong lalaki ang nasa harap niya. Si Luis yun. Nakasuot ito. Mukhang may pinuntahan. Pero ang itsura ng mukha nito, parang laging may inis at lamig na hindi kayang tunawin ng kung sino lang. Kitang-kita sa mga mata nitong parang naghahanap ng dahilan para magalit. Ang tangkad at gwapo nito. Pero parang hindi siyang tipo ng tao na gusto mong makatagpo sa isang sitwasyon katulad nito. Kunot ang noon nitong nakatingin sa kanya. Anong problema mo? Hindi lang naman ikaw ang naabala ng aberyang to. Imbis na sumigaw ay hintayin na lang natin ang rescue o maging maayos ulit ang takbo ng elevator. Seryosong saad ni Luis. Nakaramdam din ng inis dahil sa aberya subalit mas naiinis siya dahil napakaingay ng babaeng kasama. Excuse me? Hindi ba obvious na na-stuck tayo? Hindi mo ba naririnig ang mga alarm na yan? Ako nga nahihirapan eh. Ikaw na lang yata ang tahimik dito at chill lang sa mga nangyayari. Oh my goodness. Paano kapag nawalan tayo ng sapat na hangin dito? Paano kapag namatay tayo rito? Oh my goodness. Lord, palabasin mo kami. Hindi pa ako nagkakaroon ng asawa at hindi pa naisusuko ang sarili ko. Hintayin mo naman muna na may masabihan ako ng I do. Sigaw ni Grace at lumapit sa pinto ng elevator at pilit yung binubuksan. Hindi alam ni Luis kung anong magiging reaksyon niya dahil napaka-OA ng babaeng nakasama. Miss, takas ka ba sa mental? Di mo ba alam ang salitang relax at manahimik? Ang sakit sa tenga ng boses mo. Relax lang, okay? Inis na tanong ni Luis dahil sa inis. Bago dahan-dahan na pindutin ang red button. Ito ay upang ipaalam na may tao sa loob ng elevator at sila'y na-stuck sa kalagitnaan ng pag-usad ng elevator. Hoy, napaka-OA mo naman. Tako sa mental talaga. Hindi mo ba nakikita? Wala akong panahong mag-relax. Alam mo ba kung anong oras na? Kung hindi mo pa alam, may meeting akong hindi pwedeng ma-miss. Kailangan ko ng trabaho. Malas ka lang yata eh. Inis na tanong ni Grace sa lalaking kasama. Napakapogi nito pero mukhang suplado. At ano ba yung itsura mo ha? Mukha kang nasa gera dahil sa pagkakasalubong ng makakapal mong kilay. Si Angry Bird ka ba? Wala nang kwentang pakikipagsagutan ni Grace. Kanino ka ba nagagalit, miss? Katulad mo naaabala rin ako. Kaya't bakit kung ano-anong pinagsasasabi mo? Inis na tanong ng binata sa kanya. Ang laki-laki ng corporation na ito tapos bulok naman paling elevator. Bubulong-bulong na saad ni Grace. Subalit narinig yun ni Luis. Inirapan lamang ni Grace si Luis na labis na ikinainis ni Luis. Nais nitong magpakilala bilang may-ari ng kumpanyang ito. Subalit na insulto siya nang sabihing bulok ang kanyang elevator. Dahil kung tutuusin, hindi naman to nagkukulang sa maintenance. Ngunit sa gitna ng tensyon sa pagitan nilang dalawa, bigla nilang narinig ang boses mula sa intercom. Pasensya na po sa abala. Nasa labas na po kami. Inaayos lang ang elevator. Maghihintay lang po kayo ng ilang minuto at manatiling malayo sa pinto. Maraming salamat po. Narinig mo ba yun, Miss Reklamador? Inaayos naman na pala. Bulok man ang elevator subalit mabilis namang kumilos sa mga empleyado rito. Pabalang na saad ni Luis. Habang naririnig ang abiso mula sa labas, napansin ni Grace na ang aura ni Luis ay unti-unting nagiging mas relax. Napatingin siya sa mga mata ng lalaki. Hindi niya mataya kung anong nararamdaman ni Luis. Pero may isang bagay sa kanya na parang nahihila na mas titigan pa ang kagwapuhan ng lalaking nakaaway. Ilang minuto pa ba, ha? Hindi ko na kayang makipag-away pa sa elevator na ito. Baka bigla na lang kami magsuntukan ng lalaking kasama ko. Seryosong saad ni Grace. Mukhang hindi makukuha ang trabaho dahil late na siya. Habang nagsimulang gumana ang elevator, nagkatitigan sila at napansin ni Grace na hindi lang pala siya naapektuhan ng sitwasyon, pati si Luis.
Kabubukas pa lamang ng elevator ay kumaripas na ng takbo si Grace. Dahilan kung bakit napailing si Luis na chill lamang na naglalakad sa kahabaan ng LC Enterprises. Pumasok sa isang opisina si Grace at agad na humingi ng tawad sa interviewer. Magandang umaga po. Tapos na po ba yung interview? Pasensya na po Nagkaroon po kasi ng delay sa elevator ng kumpanyang to. Dahilan kung bakit nahuli akong makarating dito. Sunod-sunod na paliwanag ni Grace sa isang matandang lalaki. Nako, tapos na miss. May listahan na kami ng mga kasali sa final screening sa susunod na araw. Saad ng matanda, kaya halos bumagsak ang balikat ni Grace dahil doon. Trabaho na naging bato pa. Malas naman talaga Bulong niya at tatalikod na sana nang makarinig ng pamilyar na boses. What's the schedule of my meetings today, Helen? Luis asked. Malalaki ang matang nilingon siya ni Grace. Nagtamang paningin nilang dalawa. At dahil doon ay malawak nang umisi si Luis kay Grace. Mula sa itsura ni Grace ngayon ay mukhang isa itong aplikante na naghahanap ng trabaho. Ikaw ang boss? Duro sa kanya ni Grace. Nagulat man si Helen ay nagsalita siya na may babala sa tinig. Ibaba mo yung daliri mo, miss. Hindi magandang tinuduro mong nagmamay-ari ng kumpanyang tinatapakan mo ngayon. Napalunok si Grace dahil mukha siyang napahiya. Wow! It's so funny that the brave noisy lady who insulted my company is now here looking for a job. Luis teased her. Madiin na napakagat sa ibabang bahagi ng labi si Grace. Humugo to ng isang buntong hininga. Totoo naman kasi. Kasalanan to ng elevator mo Saad ng dalaga dahilan kung bakit napanganga si Helen sa nasaksihan. Siya kasi ay pansamantalang sekretarya ni Luis. Ikaw pa itong matapang? Ikaw nga itong may kailangan. Nakakunot ang noong saad ni Luis. Napairap naman si Grace sa taalis na sana upang kahit papano ay hindi matapakan ang pride niya. Nang bigla na lang may pumasok na isang eleganteng babae na halos kasing edad lamang ni Luis. Si Amanda, ang ina ng mga anak ni Luis. Luis, where's my money? Amanda asked. Sana all. Patanong-tanong na lang kung nasaan ang pera. Bulong ni Grace ngunit narinig yun ni Luis. Shut up, noisy woman. Mariing suway ni Luis kay Grace. Samantalang umatras si Helen, lalo pat kilala niya ang dating asawa ng kanyang amo. Amanda, kabibigay ko lang sa'yo ng 1 linggo. Malamig na saad ni Luis. Well, bumili ako ng mga kailangan ng mga anak mo. Naubos ko na, Luis. Mataray na saad nito. Napataas naman ang kilay ni Grace dahil mukhang ito ang asawa ng lalaking nakaaway niya. Sayang naman si Pogi. Muling bulong ni Grace. Madiing napapikit si Luis. Bakit hindi ka humingi sa lalaki mo? Malamig na tanong ni Luis kaya't napanganga sa gulat si Grace. Nalilito siya sa nangyayari. Samantalang ayaw ni Luis na nagmumukha siyang talunan at bitter sa harapan ng dating asawa, maging sa publiko. Ito ang dahilan kung bakit iniwang kita You're an asshole! Workaholic loser! Sigaw ni Amanda. Kaya naman dahil sa ingis ni Luis ay tumingin siya kay Grace. Ask my woman then. Kung hindi siya papayag na bigyan kita ng pera, wala akong maiaabot sa'yo. Saad ni Luis sa tumingin sa mga mata ni Grace. Napakunot naman ang noon ni Grace ng 3 pares na mga matang nakatingin sa kanya. Nagulat siyang bigla. Ha? Bakit? Nagtatakang tanong niya. Amanda, ayaw ng nobya kong bigyan kita ng pera. Natatapos na ngayon ang paghutot mo ng anumang pera mula sa akin. Walang ganang saad ni Luis. Napapagod na siya. Lalo pat kung saan-saan siya pinupuntahan ni Amanda upang makahingi lang ng pera. Hoy! Sinong nobya? Ako? Ako ba? Tanong ni Grace kaya't masamang tumingin si Luis sa kanya. Makahulugang tinignan ni Luis si Grace at umaasa siyang maiintindihan ng maingay na babae ang ibig niyang sabihin. Dati ka bang humihit-hit ng bawal na gamot? Gulat na tanong ni Grace dahil nabigla siya nang masamang tumingin sa kanya si Amanda. Babayaran kita. Pasimpleng bulalas ni Luis sa babae. Tila pumalakpak naman ang tenga ni Grace nang marinig ang bulong ni Luis. Oo,
Ayokong humihingi ka ng pera sa nobyo ko. Tapang-tapangang tumingin si Grace kay Amanda at tinaasan to ng kilay. This is ridiculous! Sigaw nitong Amanda at masamang tumingin kay Luis. Hindi pa tayo tapos, Luis. Tandaan mo kung ano ko ng mga anak mo. Inis na lumabas si Amanda kaya naman natawa si Grace at muling tumingin kay Luis. Eksena ka naman pala eh. Ang ganda-ganda na nun, sinusungitan mo pa? Saan ni Grace at kinurot sa tagiliran si Luis. At malakas na tumawa na akala mo'y hindi sila nagkaroon ng pagtatalo sa elevator kanina. Makakaalis ka na rin. Malamig na saad ni Luis kay Grace na wala man lang reaksyon sa pagkurot-kurot niya. Oy, hoy, excuse me. Baka lang nakakalimutan mo yung binulong mo sa akin kanina. 10,000 pesos para naman sa pagpapanggap kong nobya mo. Saad ni Grace. Kinakapalan na rin niya ang kanyang mukha. 10,000? Wala pang ang isang minutong pagpapanggap mo? Inis na ani ni Luis. Kilala si Luis bilang isang kuripot na bilyonaryo. Hoy, scammer ka! Ipopost kita sa Facebook ah! Pananakot ni Grace. Kaya naman inirapan ni Luis si Grace bago tumingin kay Helen. Give her what she wants, Helen. Utos ni Luis. Lalo pat sa ngayon ay dapat lang siyang magpasalamat sa babaeng to. Dahil naitaboy nito si Amanda na wala nang ginawa kung hindi ang pagperahan siya. Oh, give me what I want daw po. Pwede ba yung posisyon ng pagiging sekretarya? Tapos yung 10,000? Iyan po kasi yung gusto ko eh. Sorry, nangangailangan lang. Tumatawang sabi ni Grace. Kaya't nagulat si Helen. Sir, maging sekretarya mo daw. Naiilang na saad ng matanda. Sumenya si Luis ng pagpayag kaya naman napatalon sa kasiyahan si Grace. Tiyak naman ni Luis na hindi ito makakatagal sa ugaling meron siya. Ginamit niya lamang ang babae sa pansariling pangangailangan. Akala ni Grace ay nananaginip lamang siya sa bilis ng pangyayari. At ngayon ay kinikilig siya habang pinaliliwanag ni Ma'am Helen ang mga gawain niya. Nang kinabukasan nang makapasok na siya bilang magandang sekretarya ni Luis. Grace, isa kang sekretarya ha, at hindi speaker. Hindi pwede ang ginawa mo kahapon. Palaging bad trip pumapasok si Sir Luis, kaya't mas mabuti na sundin ang bawat sinasabi niya. Bili ni Ma'am Helen. Naku, negative yan ma'am. Paano kung utusan niya akong tumalon sa building na ito? Di nawalan siya ng magandang sekretarya. Ma'am Helen, sabi niyo kasi, sundin lahat ng iutos niya. Kita mo naman kahapon kung gaano kalalang saltik ng isang yon. Gawin ba naman akong nobya nang wala sa oras? Natatawang biro ni Grace. Pero nang makita ang seryosong titig ni Ma'am Helen sa kanya, ay ginamit niya ang daliri at sumenyas na i-zipper niya na ang bibig at tuluyan ng manahimik. Kung nais mong tumagal dito, huwag kang gumawa ng ikakainis ni Sir Luis. Babala pa nito kaya tumanguna lang si Grace. Hanggang sa makaalis ang matanday, ginawa ni Grace ang kanyang tungkulin at nilista ang lahat ng schedule ni Luis ngayong araw. Luis Calderon? Grabe, ang gara naman ng pangalan. Mahinang saad ni Grace ang pumasok sa opisina ni Luis at inilagay sa mesa nito ang mga papeles na inabot ng finance manager. Natigilan si Grace sa pagbaba sa folder nang makita niyang isang picture frame. Ang litrato ay si Luis at ang babaeng nagngangalang Amanda, kasama ang 3 anak, 2 lalaki at 1 babae. Halata na si Luis lamang at ang mga bata lamang ang masaya sa litrato. Hindi ka lang maingay, pakailamera ka pa. Malamig na saad ni Luis kaya halos mabitawan ni Grace ang picture frame. Boss naman, kailangang manggulat? Kabuti ka ba? Inis na tanong ni Grace. Masamang tumingin si Luis kay Grace dahil kung umasa ito parang magkalapit silang magkaibigan. What are you doing here? He asked. Naglalaba po siguro. Piloso pong saad ni Grace. Hindi tumawa si Luis kaya naman si Grace ang tumawa dahil sa kaseryosohan sa mukha ni Luis. Eto naman hindi mabiro. Parang may salte kung magtanong. Malamang nandito ako para magtrabaho. Saad ni Grace dahilan ng pag-irap ni Luis. Natawa lalo si Grace. Kaya ka siguro iniwan ng Amanda, napakasungit mo. Napataas ng kilay si Luis bago nagsalita.
Close ba tayo para biruin mo ko ng ganyan, Miss Reklamador na pakailamera? Si Grace na ngayon ang napairap sa hangin. Pakasungit talaga. Gwapo sana pero akala mo palaging may gera sa mga kapal na kilay na kulang na lang. Magkadikit na sa sobrang pagkasuplado. Bulong ni Grace pero narinig na rin ni Luis. Umalis ka na nga rito. Inis na Anya. Oo na po. Kamahalang suplado. Sigaw ni Grace at bumalik sa kanyang lamesa. Sa labas lamang ng opisina ni Luis. Ginawa niyang kanyang trabaho at isa lang ang napansin niya. Masyadong seryoso si Luis sa pagtatrabaho. Kahit nga ilang beses silang nagbangayan ng araw na yon, ay hindi niya ito nakita na isinantabi ang mga trabaho. At wala ni isang na-cancel na meeting, kahit na bakulang ang oras nito sa pagkain. Isang araw, sa opisina, si Grace ay naglalakad patungo sa desk ni Luis. May hawak na stack ng mga papeles. Mukhang may isang bagong utos na naman siya para kay Grace. At alam ni Grace na magiging mahirap ito. Lalo pat mukhang pinahihirapan siya nito sa mga araw na lumipas. Kulang na nga rin ay maging construction worker siya para masatisfy sa kanya si Luis. Grace, gusto ko matapos ang report na yan ngayon din ha. Hindi ko kayang maghintay hanggang bukas. Iayos mo na yan. Seryosong saad ni Luis. Himalang nakakayanan ni Grace ang pagpapahirap niya rito. Buti na lamang at matyaga siya at inaalala si Gael. Hindi ako robot, Luis. Hindi ko kayang tapusin lahat ng yan sabay-sabay. Hindi ko kayang magtrabaho ng ganito at walang break. Inis na asik ni Grace. Halos kababalik niya lamang kasi sa opisina dahil pinacheck ni Luis sa mga bagong deliver na heavy equipment sa bodega. Iyan ang trabaho mo, Grace. Kung ayaw mo, pwede kang maghanap ng ibang trabaho. Wala akong pakialam. At isa pa, hindi ba't sinabi kong Sir Luis ang itatawag mo sa akin? Masyado ka nang nasasanay na tawagin ako sa pangalan ko ah. Inis na saad ni Luis. Ay sus, pag ganyan-ganyan ka pa. Parang hindi kita tinulungan na itaboy ang dati mong asawa. Mayabang na saad ni Grace. Kaya nawala ng emosyon ang gwapong mukha ni Luis. Napansin ni Grace na mahal pa ni Luis ang babae. Manahimik ka na. Malamig na saad ni Luis. Habang nagsasalita si Luis, kitang-kita ang mga mata ni Grace na naglalaman ng hindi masabing galit at pagod. Ngunit patuloy niyang ginagawa ang lahat ng kanyang task nang walang kapaguran, lalo pat malaking tulong ang sahod niya rito. Kinabukasan ay isang mahirap na task na naman ang ibinato ni Luis sa kanya. Isang spreadsheet na kailangan niyang ayusin na parang walang katapusang tumpok ng trabaho. Lumingon siya kay Luis na may hinanakit sa puso. Sir Luis, bakit akong laging pinipili mong gawin ng lahat ng mabibigat na trabaho? Hindi ba't may iba pang tao rito? Dapat nga sa department to nila Ma'am Helen eh. Apaka-eme mo talaga. Sigaw ni Grace. Hindi ko na kailangang explain sa'yo. Alam mong ikaw ang mas makakagawa ng lahat ng yan. Kung hindi mo kayang gawin, mag-resign ka na. Pabalang na sagot nito habang abala sa telepono. Ang hirap-hirap. Ang bobo ko pa naman sa ganito. Mangiyak-ngiyak na saad ni Grace. Ang mga salita ni Grace ay umabot sa tenga ni Luis. Ngunit hindi siya nagbigay ng kahit na anong reaksyon. Nasa likod ng matigas niyang maskara. May konting pagsisisi. Pero ayaw niyang ipakita to kay Grace. Habang patuloy ang araw ng kanilang sigalot na umabot na ng 1 buwan, napansin ni Luis na si Grace ay nagsimula ng magpakita ng lakas sa bawat argument. Hindi siya natatakot magsalita laban sa kanya. At kahit na tinatrato siya ni Luis ng masama ay pumapalagto sa kanya. Na tila wala itong takot na sesantihin niya. Ngunit may isang bahagi si Luis na nagsisimulang magbago. Nagsisimula na siyang matawa sa dalaga. Isang umaga ay normal lang yon para kay Luis at Grace. Na akala mo'y aso't pusa kung magbangayan. Naku! Sigaw ni Grace nang mahulog at masira niyang mamahaling ballpen ni Luis. Kaya't nagmamadali siyang kunin at sakto namang lumabas mula sa banyo si Luis. At kunot na tumingin sa kanya dahil mabilis niyang itinago ang sign pen na nasira. What's that? Nakakunot ang noong tanong ni Luis. Wala po sir. Kinakabahang saad ni Grace. Ayaw niyang makaltasan ng kanyang sahod o baka wala siyang sahurin dahil nasira. Lalo pat bayaran na naman sa ospital. Hindi ako tanga, Grace. Ano yang itinatago mo sa likod mo?
Tanong ni Luis. Umatras si Grace nang mapansing papalapit si Luis sa kanya. Habang umaabante ang binata ay tuloy lamang sa pag-atras si Grace hanggang sa muntik siyang matalisod. Kaya naman hinintay niyang matumba siya nang may malakas na braso ang yumakap sa may kanipisan niyang bewang. Halos lumawa ang mga mata ni Grace ang salubungin ng natatakot niyang mga paningin ang titig ni Luis. Gahibla na lamang ang layo ng mga labi nito sa labi niya, dahilan kung bakit tumibok ng napakabilis ang kanyang puso. Luis! Masuyo ang pagkakasabi niya sa pangalan ng amo. Halos tawagin ni Grace ang lahat ng santo nang makita niyang titig na titig si Luis sa mapupulan niyang mga labi. Napapikit siya nang malapit na ang mukha ng binata. Hindi rin alam ni Luis kung bakit tila naaakit siya sa mga labi ni Grace. Diyos ko, virgin pa po ako. Sign pen lang naman ang nasira. Huwag niyo naman po hayaang mahalikan ako ng isang diablo. Biglang saad ni Grace. Kaya't namula siya ng sobra. Sa unang pagkakataon nang imulat niya ang mga mata, ay sumalubong ang nagpipigil na tawa ni Luis. Gusto na lamang magpakain sa lupa ni Grace dahil sa kahihiyan. Virgin, ha? Sign pen lang naman pala. Tinatago mo pa. How old are you again? 50 years old? Damn, you're old. He teased and he laughed. Hindi alam ni Grace ngunit tila naging slow motion ang kilos ni Luis sa kanyang paningin. Lalo pat napakagwapo nito. Lalo na nang makita niya sa unang pagkakataon ng magaan itong pagtawa na para bang ngayon lang nangyari yun. Anong 50 years old? Baka ikaw. 27 pa lang ako, no? Sigaw ni Grace nang mapagtantong sinabi ng binata. Tumawa ng malakas si Luis, kaya muling namula si Grace. Natigilan lamang sila nang may nagsalitang bata. What's happening here? Why are you hugging my daddy? Sigaw ng isang batang maliit na nasa edad na 8 taong gulang. Nakasuot ng uniforme at nakapamewang na nakatingin kay Grace. Kung hindi siya nagkakamali ay isa to sa triplets na anak ni Luis. Love, what are you doing here? Biglang bumitaw si Luis kay Grace at nilapitan ng anak na babae. We're here po kasi gusto ka naming dalawin. Seryosong saad ng isa pang bata. Ngunit lalaki naman. Kasing mukha lang ng batang babae. Daddy, let's play Roblox po. At may isa pang pumasok. Pare-pareha silang naka-uniforme. Bigla namang natuwa si Grace. Lalo pat parang mini version ni Luis ang triplets. Is she your girlfriend, Daddy? Tanong ni Leo. Hindi po anak. Malambing na saad ni Luis. Sa unang pagkakataon ay narinig ni Grace ang malambing na tinig ng amo. Hindi na siya nagulat pa, lalo't makikita naman sa mukha ni Luis na mahal ang mga anak niya. Then, why are you hugging her? Nakataas ang kilay na tanong ni Love. Ito ang nag-iisang anak na babae ni Luis. Hindi nakasagot si Luis dahil sa tanong ng anak at pasimpleng lumingon kay Grace at sinenyasan na lumabas. Dad, alam na po namin na hindi kayo magkakabalikan ni Mommy. Kaya why are you hiding this to us po? Tanong naman ni Leon. Namula lalo si Grace, lalo pat hindi alam kung anong sasabihin. Hindi ko talaga siya Daddy, sinabi na ni Mom na may nobya ka na at dapat hindi kami maging masaya. But of course, hindi po yun mangyayari because we love you po. And she's the one naman po na nang iwan sa atin because of her career. Saad ni Leo at tinitigan si Grace. Lalabas na sana siya nang harangan siya ni Love. Where are you going? Ganyan po bang dapat mong gawin matapos ko kayong mahuli ni Daddy na magkayakap at muntik nang mag-kiss? Nakataas na kilay na tanong ni Love. Kaya't napahawak na lamang si Luis sa kanyang noo. Lalo pat hindi niya mapipigilan ng mga anak na kilatisin si Grace. Masyadong matatalino ang triplets at marunong umintindi ng mga bagay-bagay. Hindi niya lamang maipaliwanag sa mga ito na hanggang ngayon ay umaasa pa rin siyang babalikan siya ng ina ng triplets. Dahil kahit na hindi aminin ni Luis, ay mahal na mahal pa rin niya si Amanda sa kabila ng pagpili nito sa ibang lalaki. Hinawakan naman ni Luis si Grace sa braso at bumulong sa dalaga. Sakyan mo na lang yung mga anak ko.
Hindi ang mga yan titigil hanggat hindi nakukuhang sagot mula sa iyo eh. Bulong ni Luis. Magkano? Negosyanteng tanong ni Grace. Mukha ka talagang pera, Grace. Nakakunot ang noong saad ni Luis. Oh, di ikaw ang magpaliwanag sa mga anak. 10,000 ulit. Sumusukong saad ni Luis. Ayoko nga. Ang baba nun. 3 yan oh. 30,000. Deal or no deal? Bulong ni Grace. Umirap si Luis bago tumango. Kaya't natawa si Grace. Ipinakilala na lamang ni Luis sa mga anak. Grace, mga anak ko. Si Love, si Leo, and Leon. Mahinang saad ni Luis. At ginuluwang buhok ni Leon nang ito lang ang umiti kay Grace. Samantalang ang dalawa ay titig na titig sa kanya. Grace, 'di ba? So, ikaw ang girlfriend ng daddy namin. Tanong ni Love. Po and opo, mahal ko. Bulong ni Luis sa anak kaya tila may humaplos sa puso ni Grace kung papaanong turuan ng tama ni Luis sa mga anak. Para bang hindi ito ang amo na nakasama niya kung saan na palaging galit at halos walang pagdadalawang isip na naninigaw ng mga empleyadong nagkakamali. Oo nga po. Daddy's been acting strange these days. How old are you po? Tanong nung Leo. I'm 27 years old. Tagalog lang tayo rito, ha? Biro ni Grace kaya't natawa si Luis. Oo, Grace. Daddy's 32. You're old na, Daddy. Saad ni Leon. Napakunot ang noo ni Luis dahil doon. Mas matanda ka naman pala eh. Baka tuyo ka na. Saad ni Grace kaya't pinanlakihan siya ng mga mata ni Luis. Lalo pat may mga batang nakikinig. Nag-peace sign naman si Grace. Tell us, Tita Grace, may kisses na ba kayo ni Daddy? Tanong ni Leo. Natigilan siya sa tanong ni Leo. Napatingin siya kay Luis na halatang hindi rin alam kung anong sasabihin. No. No kisses. I'm just his secretary, okay? Just here to deliver some documents. Pagtatama ni Grace sa iniisip ng mga bata. If you say so. But I saw you two hugging each other. I'm not blind, you know. Love said. Tumangu-tungo naman si Leo dahil sa sinabi ng kapatid. Natawa rin si Daddy kanina. That's weird kasi palagi siyang masungit sa iba. Nakita naman ni Grace na bumulong yung Leon kay Leo. Siguro may secret kisses nga sila. Si Luis na hindi na kayang magpigil. Naglakad palapit kay Grace at tumingin sa triplets na parang gustong magpaliwanag. Pero hindi pa rin kayang itago ang ngiti niya. Ewan niya ba kung bakit? Lalo pat ito ang kauna-unahan na may kinalatis na ibang babae ang mga anak niya. Kaya't aliw na aliw si Luis. Okay. Let me set the record straight. Grace is not my girlfriend. She's just my assistant. Period. He said. Nakapamewang na tumayo si Love sa harapan ni Luis. Sure, Daddy. We'll just keep an eye on you too. Especially to you, Tita Grace. No worries, Tita Grace. If you really become my daddy's girlfriend, we'll make sure to have a big party with cake. Kasi nagbibinata na naman ang daddy namin finally. Sigaw ni Leon. Hindi alam ni Grace kung matatawa lalo pat mukhang napaka-supportive ng mga anak ni Luis. With a giant cake, Leon added. Grace is still embarrassed but amused. Smiles and shakes her head. She looks at Luis who's now trying hard to hide his laughter. All right, triplets. I think we've had enough for today. Saad ni Luis at binuhat si Love. We're watching you, Daddy. Sigaw nilang tatlo't sabay-sabay pa. Lumipas sa mga araw. At ang tatlong bulinggit ay tinutuo ang sinabi na babantayan silang dalawa ni Luis. Boys, wala kaming gagawin ni Tita Grace. Nagtatrabaho lang kami, okay? Seryosong pagkausap ni Luis sa mga anak ngayon sa video call. Napailing na lamang si Grace nang ibaba niya ang papeles na kailangang pirmahan ni Luis. 3 linggo na rin yata simula nang makaklose ni Grace sa mga bata. Na walang sawa siyang kinakausap. Hanggang sa gabi ay magkaka-video call sila. Lalo si Leon na sobrang kulit
at tanong ng tanong kung kailan daw siya lilipat sa bahay ng mga ito. Babalikan ko na lang mamaya mahinang saad ni Grace. Si Tita Grace po ba yun? Hi Tita Grace! Your son-to-be pogi mong son here! Sigaw ni Leon, kaya naman natawa si Grace. Lalo na nang tinutok ni Luis ang kamera sa kanya. Kumaway naman si Grace nang makita mga bata na abala sa pagkain ng merienda ng mga ito at halatang nasa eskwelahan. Hello, Pogi! Tumatawang saad ni Grace. Tita Grace, punta ka po sa house namin this Saturday. You promised me last night, remember? Sabi mo, tutulungan mo kami nila Leo na magluto. Sigaw ni Leo na nakikiagad ng kamera kay Leon. Bakit? Baka naman ikulang nyo na ako sa pag-aakalang nobya ako ng daddy niyong suplado Saad ni Grace at inagaw na ang cellphone kay Luis. Lalo pat nawiwili siyang kausap ang triplets. Napakunot naman ang noon ni Luis at hindi kalaunan ay tinutok na lamang niya ang atensyon sa ginagawa. Ngunit sinisilip-silip niya si Grace at pasimpleng napapangiti dahil sa magaan itong pagkausap sa kanyang mga anak. Tita Grace, kung hindi ka talaga nobyo ni Daddy, hintayin mo na lang po na magbinata ako. Liligawan po kita. Dinig niyang saad ni Leon, kaya't natawa si Luis na titig kay Grace na tumatawa. Baka suplado ka rin katulad ng daddy mo Saad nito. Hindi po. Good boy nga po ako na pogi Pwede nang mag-girlfriend kapag natuli na po ako. Tumatawang saad ni Leon. Napag-isip-isip ni Luis habang kausap ng mga anak niya si Grace na nasasabik sa ina ang mga anak niya. Kaya ganito na lamang mga itong kadaldali kay Grace. Nang maibalik ni Grace ang cellphone kay Luis, ay nakita niyang tulala ang binata. Uy, tulala ka dyan. Saad ni Grace. Tapos ka nang landiin si Leon? Biro ni Luis dahilan kung bakit natawa si Grace. Pupunta raw ako sa bahay niyo ng Saturday. Ayos lang ba yun sa'yo? Tanong ni Grace sa kanya. Tumango lamang si Luis at hindi na pinansin pa si Grace. Lalo pat pinag-iisipan niyang ideyang nabuo sa kanyang isipan. Kung kailangan niyang gumamit ng ibang tao para lang sa sariling kapakanan ay gagawin niya. Para rin naman to sa mga anak niya. Dumating ang araw ng Sabado. Matapos na tignan ni Grace ang kapatid sa ospital, ay agad siyang nagpahatid sa ibinigay na address ni Luis sa kanya. Nang makarating sa mamahaling subdivision, ay halos mabusog ang mga mata ni Grace sa ganda ng mga bahay. Lalong-lalo na ang mansyon nila Luis. Tita Grace! Sigaw ng mga bata at nagsitakbuhan papunta sa direksyon niya. Napangiti naman si Grace. Noong bata pa lamang kasi siya'y pinangarap niyang maging ina kapag siya'y nagkaedad ng 25. Subalit hindi yun nangyari dahil sa aksidenteng nagpamulat sa kanya sa realidad ng mundo. Hindi na niya nagawang magpapasok ng lalaki sa buhay niya, lalo pat mas uunahin niya ang pagtatrabaho para kay Gael. Damang-dama ni Grace ang pag-welcome sa kanya ng mga bata, kaya naman masaya siyang nagluto para sa mga ito. Ninais lamang pala siyang pumunta upang hindi pumasok sa trabaho si Luis. Tita Grace, kailan mo po kami bibigyan ng kapatid? Tanong ni Leon kaya sabay nilang naibugan ni Luis ang iniinom na juice. Diyos mio Leon, hindi pa ba sapat si Leo at Love sa'yo? 3 na nga kayo kung tutuusin at matanda na yung daddy mo. Kawawa naman kung mababali ang buto-buto sa pagpapalaki sa inyo. Malalaki ang mga matang ani ni Grace. Ayaw pa rin kasi ng mga ito maniwala na wala talaga silang relasyon ni Luis. But why po? Yung kaklase ko nga po 7 silang magkakapatid. Cool kaya yun? Saad ni Leon, kaya naman natawa si Leo. Bakit hindi ang mami niyong hingan niyo ng ganyan? Saad ni Grace at nakita niyang pagbabago ng emosyon sa mukha ng triplets. Kaya naman natigilan si Grace at nagsisi sa sinabi. Maging si Luis ay natigilan din. Masaya na po yun sa bago niya. Kaya nga masaya na rin kami para kay daddy Kasi sa wakas may babae na siyang minahal at hindi na nagpapaloko kay mami. Saad ni Leo.
Nabibigla talaga siya sa kalawakan ng pag-iisip ni Leo. Para itong si Luis kapag magsalita. Parang akala mo, matanda na sinesermonan ka. Nagkatinginan si Luis at Grace, kaya naman napabuntong hininga si Luis. Paano siya magiging masaya kung sa puso't isip niya ay si Amanda pa rin ang sinisigaw? Kaya nga kahit na ilang taon na silang hiwalay ay nagbibigay pa rin siya dito. Kinahapunan. Habang abala sa swimming pool ang triplets ay naupo si Grace sa tabi ni Luis na nakabantay sa mga anak. Pasensya ka na kanina, Luis ha. Hindi ko naman kasi alam na sensitibo pala yung mga bata pagdating sa dati mong asawa. Mahinang saad ni Grace. It's okay, Grace. Next time isipin mo na munang bibitawan mong mga salita. Malamig na saad ng binata. Kaya naman tumango na lamang si Grace. Mahal mo pa no? Tanong ni Grace. Hindi nakasagot si Luis, kaya alam na ni Grace ang kasagutan ng binata. Alam mo, hindi ko alam ang nangyari sa relasyon nyo, subalit baka naman pwede pa. Mahinang saad ni Grace, kaya nalipat ang tingin sa kanya ni Luis. Paano mo nasabi na pwede pa? Tanong ni Luis. Nawawala na ako ng pag-asa, Grace. Ilang taon na simula nang iwan kami ni Amanda at sumama sa ibang lalaki. Hanggang ngayon hindi ako umuusad at umaasang pupulutin niya kaming muli ng mga bata. Alam mo, 4 na taon nang nakaratay sa ospital ang may koma kong kapatid. Sabi ng doktor, brain dead na nga raw at madalas na akong kausapin tungkol sa pagpapapirma ng waiver para hindi na ako mahirapan pa sa pagpapagamot. Pero sumuko ba ako? Hindi. Hindi ko kaya. 4 na taon na akong baon na baon sa utang. Lubog na nga ako eh. At nagtatago pa sa mga napagkautangan ko. Kaya nga, kumapal na ng husto yung mukha ko sa paghahanap ng trabaho. Para lang magtuloy-tuloy yung gamutan ni Gael. Sabi ng doktor, may pag-asa pa naman kung maipapatingin sa mahusay na espesyalista. Pero wala naman akong pera. Lakas lang ng loob at umaasa sa himalang isang araw, imumulat ng nag-iisa ko na lamang na pamilya mga mata niya at titingin sa akin. Oras na mangyari yon, worth it yung pinagdaanan ko. Mahinang saad ni Grace at pinunasan ng butil ng luha na kumawala sa mga mata niya. Samantalang natigilan naman si Luis. Muling naalala ang aksidente na nangyari kay Amanda noon. Ipinagtapat ng dating asawa na may nasagasaan nitong kotse na nalaglag sa bangin. 4 na taon nang nakakaraan. Ngunit ayaw ni Luis na isipin ang imposible. Baka naman nagkataon lamang. Grace, may mga bagay na kailangan nating pag-usapan. Alam mo naman na nagkaroon tayo ng kasunduang pagpapanggap na magkasama tayo. Na magiging nobya kita sa harapan ni Amanda nung una nating pagkikita. Nais kong ituloy natin yon upang pagselosin ang dati kong asawa. Tutulungan kitang mapagamot ang kapatid mo. Kapalit ng pagtulong mo sa akin na mabuo ang pamilya ko. Mahinang saad ni Luis. Hindi alam ni Grace subalit malaki itong oportunidad upang mapagamot ang kapatid niya. Kaya agad siyang sumang-ayon. Naging fake girlfriend siya ng diablong si Luis. Dahil parehas nilang ginagamit ang isa't isa para sa pansariling kapakanan. Subalit hindi naman nabago ang kanilang relasyon. Palagi pa rin silang nagbabangayan na anumang oras ay pipiliin na lamang na magsuntukan. Katulad na lamang ngayong araw ng kaarawan ni Luis. Ngunit sa kabila noon at sa tulong ng 3 bulinggit ay may nabubuong koneksyon sa pagitan nila Luis at Grace. Naghahanda sila para sa early dinner nilang 5, lalo pat ayaw nitong mag-celebrate ng bongga. Mas lumalim ang pagsasama ni Grace at ang mga anak ni Luis at napapansin niya na yon. Nang dumating si Grace sa kanilang tahanan ay tila nagkaroon ng buhay yon dahil kalog ang babae. Hindi nga ganyan magluto ng sinigang, Luis. Yung utak mo yung pakukuluan ko eh. Inis na asik ni Grace at pilit na inaagaw kay Luis ang sandok. Nagtatawa na naman ang triplets. Simula kasi sa naging kasunduan nila ay sa mansyon na ng mga kalderon tumira si Grace upang maikalat yun sa publiko na ang isa sa pinakamayaman sa bansa ay muling binuksan ng puso upang umibig muli.
Dahil din sa kasunduan nila, ay nalipat sa pribadong ospital si Gael at nagkaroon na ng improvement, lalo't weekly kung i-check ito ng mga doktor. Ngunit may inililihim si Luis, dahilan upang tiyak na makakapanira ng kung anong meron sila ni Grace ngayon. Nalaman niyang ang nalaglag sa bangin na kotse ay ang tinakbuhan ni Amanda noon. Nais niya yung itago upang hindi mapahamak si Amanda, kahit na naaawa siya kay Grace nang malaman niya ang hirap na pinagdaanan nito. Daddy, wag mo nang agawan ng gagawin si Mama Grace. Hindi ka naman po marunong magluto eh. Sigaw ni Leon kaya't natawa si Grace. Oh, narinig mo yung anak mo. Tabi nga dyan. Inis na saad ni Grace. Ngunit sa kalagitnaan ng harutan nilang lima, ay pumasok si Amanda sa kusina na galit at malakas na sinampal si Grace. Dahilan kung bakit natigilan silang lahat. Eto ba talagang ipapalit mo sa akin, Luis? Sigaw ni Amanda. Kaya naman nabigla si Luis. Dinala mo pa talaga rito at ipinakita sa mga anak natin kung papaano kang lumande kasamang babaeng to. Kaya ba lahat ng pagpapadala mo ng pera sa akin ay natigil dahil pinipigilan ka na ng babae mo? Manang Josie, pakuha naman po ng triplets at paakyatin muna sa mga kwarto nila. Utos ni Luis sa kanyang katulong. Hindi nais ni Luis na makita ang mga anak niyang nag-aaway sila ni Amanda. Iiwan ko na muna kayo. Biglang saad ni Grace at susunod na sana sa paglabas sa kusina nang hawakan siya sa braso ni Amanda. Hindi pa tayo tapos mag-usap. Inagaw mo na nga si Luis. Pati yung mga anak ko nagpapapansin ka pa rin. Sigaw nito kaya naman natigilan si Luis. Ngunit mabilis niyang binaklas ang pagkakahawak ni Amanda kay Grace. Walang ginagawa si Grace sa masama. Kung tutuusin ay nakakatulong pa nga ito sa mga bata. Amanda, huwag kang mag-eskandalo rito. Hindi ka ba nahihiya sa triplets? Madiing tanong ni Luis. Bakit ako mahihiya ha? Akin sila! Sigaw ni Amanda. Tila nagpanting ang tenga ron ni Luis. Sa'yo sila noong mga panahong samin ka pa. Simula nung piliin mo yung lalaki mo, tinanggalan mo rin ang sarili mo na angkinin ng mga anak ko na tinalikuran mo. Nagmakaawa ako sa'yo noon. Ikaw ang umalis kaya bakit ka galit na galit ngayon? Ano naman kung makipagrelasyon ako sa iba? Sinuportahan ng mga bata ang pakikipagrelasyon mo sa ibang lalaki. Wala kang narinig mula sa akin. Kaya ano ngayon ang nilalaban mo? Sigaw ni Luis. Tumingin si Luis kay Grace. Sundan mo muna yung mga bata ron sa kwarto, Grace. Ako nang bahala rito. Mahinang saad ni Luis. Aalis na sana si Grace nang humarang sa harapan niya si Amanda. Paano kung nais ko nang bumalik ha? Siya pa rin ba yung pipiliin mo? Malamig na tanong ni Amanda. Lalo pat alam niyang kaya niyang kontrolin si Luis. Hanggang sa makaalis si Luis ay hindi niya nasagot ang katanungang yun ni Amanda. Gabi na ngunit nag-iisa pa rin siya sa lanay. At napapaisip kung ito na ba ang hinihintay niyang mangyayari na mabubuo na ang pamilya nila. Hindi mo bagay magdrama. Nakangiting saad ni Grace. Nalipat ang tingin ni Luis sa kanya. Nakatulog na yung mga bata. Si Love umiyak dahil sa nangyari kanina. Pasensya dahil nagkagulo pa sa kaarawan mo ah. Dapat si Amanda na lang nakasama niyo ng mga triplets. Mahinang saad ni Grace. Subalit may bigat sa dibdib niya nang isipin ng ideyang hindi siya makakasama nila Luis sa espesyal na araw ng binata. Umiinom ka ba? Tanong ni Luis. Mamahalin ba yan? Patikimin mo sa akin kung mamahalin para naman damang-dama ko ang hagod. Natatawang saad ni Grace, kaya't napairap sa hangin si Luis bago inabutan ng baso si Grace. Ilang minuto silang tahimik na dalawa at nakakarami na rin si Grace ng inumin dahil hindi niya mawari kung bakit nasasaktan siya ngayon dahil lang sa ideyang sumugod si Amanda kanina. Luis, hindi ka ba masaya na babalik na ang ina ng triplets? Mahinang tanong ni Grace at umaasang makakakuha ng kasagutang ikakasaya ng puso niya. I don't know. Sa buong pagsasama namin noon ni Amanda, wala akong ginawa kung hindi ang maging sunod-sunuran sa kanya. Lalo pat siyang babaeng minahal ko ng sobra na
Dahilan kung bakit namatay ang puso ko nang lokohin niya ako. Naging ganito ako kasi sinaktan niya ako ng sobra, Grace. Tiniis sa ilang taon na palakihin ng mga anak namin na tinalikuran niya nang magmahal siya ng iba. Mariing saad ni Luis. Kung ganon, bakit mo pa siya sinusustentuhan? Mahinang tanong ni Grace. Dahan-dahang itinuro ni Luis ang puso. Kasi, itong buwisit na to, mahal na mahal siya. Sagot ni Luis. Hindi, mahinang sagot ni Grace. Kaya nalipat ang tingin ni Luis sa kanya. Sinusustentuhan mo siya kasi tanga ka. Nakita niyang nangunot ang noon ni Luis. Sinong tanga, ha? Galit na tanong niya. Ikaw ang tanga. Hindi mo matanggap na pinagpalit kayo ng mga bata sa iba. Sinusustentuhan mo siya kasi umaasa kang babalikan ka niya. Subalit dahil sa ginawa mo, mas lumaki ang ulo niya. At ngayong tinigil mong pagbibigay ng pera sa kanya, babalikan ka niya. Hindi naman porket mahal mong isang tao, dapat magpakatanga ka na rito, Luis. Matanda ka na. Mga anak mo na dapat ang unahin mo. Isipin mo, bumalik nga siya sa'yo. Paano kung hindi ka naman niya mahal? Yun lang ba ang goal mo? Ang bumalik si Amanda sa'yo? Ang pagselosin siya para bumalik? Paano kung pera lang palang habol niya sa'yo? Iikot kasi ang pamumuhay niya sa ganun. Malakas ang loob niya kasi ang tanga-tanga mo. Madiing saad ni Grace. Napangisi si Luis dahil sa tinura ng dalaga. At sa hindi malamang kadahilanan ay nauunawaan niya ang pinupunto nito. Tanga ako? Tanong niya ulit. Tanga talaga. Matapang na saad ni Grace. Say it one more time and you'll regret it, he warned. Natawa si Grace na nakakaramdam na ng kalasingan. Tanga! Hindi natapos si Grace ang sasabihin nang hatakin ni Luis ang kanyang batok at siniil ng mabalasik na halik. Nagulat si Grace ngunit sa hindi mawaring kadahilanan ay nabitawan niya ang basong hawak at iniyakap ang nanginginig na braso sa leeg ni Luis. Naging mas malalim ang kanilang halikan na nauwi sa mas mainit na pananapos ng kaarawan ni Luis. Nagising na lamang si Grace ang maramdamang may yumakap sa kanya. Kaya't napabalikwas siya ng bangon na agad niyang pinagsisihan nang maramdaman ang sakit sa buo niyang katawan. Saka lamang lumipat ang tingin niya sa katabi at halos malaglag ang panga nang hubad na katawan ni Luis ang nakita niya. At kitang-kita niya ang mga kalmot sa lantad nitong katawan. Mga kalmot na gawa ng kuko. Naalalang nangyari kagabi kaya't malakas siyang sumigaw at pinagsusuntok si Luis dahilan ng pagdaing ng binata. Aray! Grace! Grace! Sigaw ni Luis at tuluyan ng nahuli ang mga braso niya at inangat yon. Dahilan kung bakit bumaba ang comforter na nagtatago ng hubad na katawan ni Grace. Ah! Hayop ka! Pinagsamantalan mo ko. Hindi na ako birhen. Nabugbog ng perlas ko. Umiiyak na saad ni Grace. Kaya naman nagmamadali si Luis na tumayo at inayos ang kumot ni Grace upang maitago ang hubad nitong katawan. Subalit nawala sa isip niya na hubad din siya. Kaya naman malalaki ang mga matang tumitig sa kanyang kahabaan si Grace. Mabilis na hinarangan ni Luis ang kanyang pagkalalaki. Batuta ba yan? Biglang sagot ni Grace kaya't namula si Luis. Grace, I'm sorry. Paghingi ng tawad ni Luis. Anong I'm sorry? Mababalik ba ng sorry mo, hymen ko? Umiiyak na tanong ni Grace, kaya naman napakamot sa ulo niya si Luis. Hindi pa yun ang iniisip ni Grace. Iniisip niya na kung tama ang akala niya kagabi na iniibig na niya si Luis at siyang uuwing talunan dahil alam niyang mahal pa nito ang dati nitong asawa. Pananagutan kita. Biglang saad ni Luis kaya't umiling si Grace. Nagulat naman dun si Luis. Hindi na. Baka wala namang mabuo, Luis eh. Alam naman natin ang kasunduan sa pagitan natin. Malungkot na saad ni Grace
at dahan-dahan na nahiga sa malambot na kama. Natigilan si Luis dahil sa pagiging malamig ni Grace sa kanya. Ngayon na napagselosan natin si Amanda. Iyon naman ang pinaka-importante sa'yo, hindi ba? Sana naman, huwag mong kalimutan ang ipinangako mo sa akin na gagawin mo rin ang lahat para magising ang kapatid ko. Please, siya na lang ang meron ako eh. Ikakabaliw ko kung mawawala pa siya sa akin. Walang-wala akong dahilan kung bakit hindi ko masingil ang may kasalanan ng pagkawala ng mga magulang ko. Ikaw na lang ang pag-asa ko para kay Gael. Mahinang saad ni Grace at pinunasan ng mga luha na kumawala sa kanyang mga mata. Muling isinusuko ang pagmamahal na nararamdaman, lalo pat alam niyang hanggang ngayon ay nakabaon pa rin si Luis sa pagmamahal kay Amanda. Makalipas ang pangyayaring yun ay pilit na ibinabalik ni Luis at Grace ang dating sila. Sila bilang magkatrabaho, si Luis bilang amo at si Grace bilang isang sekretarya. Nanlamig sa kanya si Grace dahilan kung bakit tila nasasaktan si Luis. Naging mainitin siya sa trabaho at kung sino-sino na lamang ang tinatanggal niya. Matapos ang ilang linggong pagpapanggap na magkasama, nagtagumpay ang plano ni Luis at Grace na magselos si Amanda. Lalo pat nagsimula ng madalas na pagpunta-punta ni Amanda sa mansyon at sa opisina ni Luis na dahilan kung bakit hindi nagkaroon ng magandang pag-uusap si Luis at Grace. Ngunit ngayon, may kakaibang lamig sa pagitan nila. Si Grace ay nagiging distansya kay Luis, hindi na katulad ng dati. Si Luis naman, hindi na mawari kung papaanong magsimula ng pag-uusap. Ngayon ay nagkaroon ng pagkakataon si Luis na kausapin si Amanda. Kinausap mo na ba si Attorney Pilones, Amanda? Malumanay na tanong ni Luis. Nais niyang itama ang lahat. Ayaw niyang hanggang ngayon ay hindi makamit ni Grace ang hustisya para sa mga magulang. At hindi alam ni Luis kung bakit niya ba ito ginagawa. Isa lamang ang sigurado ni Luis. Nakapasok na sa sistema niya si Grace. Hindi lang ang mga anak niya ang nakuha ni Grace, kung hindi maging siya. Simula nang may mangyari sa kanila, ay hinahanap niya na ang malambot na labi ni Grace, ang kaingayan nito at ang palaging pang-aasar sa kanya. Tuluyan na nga siyang nahulog. Ganyan ba, Luis? Ganyan mo ba ako itataboy? Aksidenteng nangyari! Sigaw ni Amanda kaya't napahawak sa noo niya si Luis. Panahon na para aminin mo ng totoo. Ikaw ang dahilan kung bakit namatay ang mga magulang ni Grace. Ikaw ang dahilan kung bakit nasa coma si Gael. Sigaw ni Luis. Nung araw ng pagpili mong tumakbo sa responsibilidad mo sa mga anak natin at sumama sa ibang lalaki, ay nakaperbisyo ka pa ng inosenteng mga tao. Anong sinasabi mo, Luis? Paano ako naging dahilan ng lahat ng yan? Wala akong kasalanan sa mga nangyari. Hindi ko naman alam na mga magulang niya ng bago mong nobya. Sigaw ni Amanda at nahihimigan ng takot sa boses ng babae. Huwag mong gawing biro ito, Amanda. Ikaw ang bumangga sa sasakyan ng mga magulang ni Grace. Ikaw ang dahilan kung bakit sila namatay at kung bakit ang kapatid niyang si Gael ay nasa coma. Sigaw ni Luis. Luis, wala akong kasalanan. Hindi ko naman sinasadya eh. It was an accident, okay? Huwag mo naman akong idiin ngayon eh. Dahil ang nobya mong babaeng yun. Naiiyak na saad nito. Huwag mong gawing excuses yun. Ang totoo, hindi ka naging maingat. Tinutukan mo lang ang sarili mo at wala kang pakialam kung ano mangyayari sa mga taong naapektuhan. Kalmado ng saad ni Luis. I didn't mean for any of this to happen. It was just an accident. Pamimilit ni Amanda. It was an accident, yes. But you didn't stop. You didn't even try to help. You just left them there. And now, look at what happened. Please, just confess your mistake. I'm helping you here. Magpasalamat ka na lang na walang pera si Grace at hindi niya pinabuksan ang kaso mo. Subalit bigyan mo naman ng peace yung tao. Inis na asik ni Luis. I didn't leave them. It was just a mistake. She shouted. Luis, hindi ko ginusto ang lahat ng ito. Please don't tell anyone what really happened. It was just a mistake.
A mistake that ruined lives, Amanda. And the one who should be accountable for that is you, Luis whispered. Habang patuloy ang kanilang pagtatalo, hindi alam ni Luis na naririnig pala ni Grace ang lahat ng ito mula sa kabilang bahagi ng opisina. Puno ng sakit at galit ang puso ni Grace sa mga naririnig. Tumayo siya mula sa kanyang pwesto at naglakad papunta sa kanilang direksyon. Ikaw ang nakasagasa sa sasakyan ng mga magulang ko. Umiiyak na saad ni Grace, dahilan kung bakit natigilan sila Luis. Si Luis ay nagulat sa pagdating ni Grace at humarap agad sa kanya. Tila hindi makapaniwala na narinig ni Grace ang buong usapan. Si Amanda naman ay tumahimik at nag-iwas ng tingin. Ikaw ang may kasalanan at tinakbuhan mo sila. Umiiyak na saad ni Grace. You don't understand. It was just an accident, Grace. I didn't mean for any of it to happen. Kung nais mo sa inyo si Luis, sige, hindi na ako mangingialam sa inyong dalawa. Wag mo lang akong ipakukulong. Please. Natatarantang saad ni Amanda. An accident? You killed my parents. You put my brother in a coma. And you expect me to just forgive you? After everything you've done? At sa tingin mo talaga ganun-ganun na lang ang lahat? Ipakukulong kita. Umiiyak na saad ni Grace. Si Grace na ngayon ay puno ng emosyon at galit at tumalikod at naglakad palayo mula sa kanila. Hindi niya na kayang manatilit makinig pa sa mga paliwanag. Sa kabila ng sakit, alam niyang kailangan niya mag-isip ng mabuti kung anong susunod na hakbang. Hinabol ni Luis si Grace. Grace, gusto ko lang sanang mag-usap tayo eh. May kailangan akong ipaliwanag. Malumanay na saad ni Luis. Wala na tayong dapat pag-usapan, Luis. Alam ko na nagtagumpay na tayo sa plano. Si Amanda ay nagselos na. Okay. I think that's what you wanted all along, right? Balikan mo na siya. Kaso, Luis, pinatay niya yung mga magulang ko. Umiiyak na saad ni Grace. Basang-basa na ang mga pisngi dahil sa masagana niyang luha. Maawa naman kayo sa akin. Hindi kita kayang kalabanin upang ipagtanggol mo ang pinakamamahal mo. Subalit si Gael, Luis, siya na lang yung meron ako eh. Hindi ko alam kung paano ko ipapabukas yung kaso. Gayong hanggang ngayon ay baon na baon ako. Masakit para sa akin na malaman na ganito kataas na taong may kakayahang baliktarin ng batas dahil lang sa perang meron kayo. Umiiyak na saad ni Grace at halos hindi na makahinga sa kakaisip. Nakaramdam ng awa kay Grace. Sasagot na sana siya nang bigla na lang bumalatay ang sakit sa magandang mukha ni Grace. Ouch! Aray! Saad nito't humawak sa tiyan niya. Nakita ni Luis ang pagtulo ng dugo sa mga hita ng dalaga. Dahilan kung bakit nanlaki ang mga mata ni Luis. Dali-dali niyang binuhat ang dalaga at isinugod sa pinakamalapit na ospital, lalo pat nawala na ito ng malay. Dinaga ang dibdib ni Luis. Nakaramdam ng kakaibang takot na baka mawala si Grace sa kanya. Mas natakot siya kaysa sa paglisan ni Amanda sa buhay niya. Sa loob ng isang silid ng ospital nakahiga si Grace sa kama. Habang si Luis ay nag-aalala at nakakailang halik na sa mga kamay ni Grace. Nais niyang magising ng dalaga at malaman kung kamusta ito. Pero alam niyang kailangan niya munang maghintay. Sa kanyang isipan, tumatakbo ang mga kaganapan na naganap bago ito isinugod sa ospital. Kung papaano siyang bigla na lang nawala ng malay. Kung papaano siyang nagsimulang dinugo. Habang may mga takot sa mga mata nang malaman na si Amanda palang dahilan ng pagkawala ng mga magulang nito. Hindi ito makapaniwala sa mga nangyayari. Habang naghihintay si Luis, pumasok ang doktor na nag-aasikaso kay Grace. Nais niyang makipag-usap kay Luis tungkol sa mga resulta ng pagsusuri. Mr. Calderon, nais ko lamang ipaalam sa inyo na nakita na namin sa mga pagsusuri na si Mrs. ay 3 linggo ng buntis. Nakangiting saad ng doktor.
At sa hindi mawaring kadahilanan ay napangiti si Luis. Masarap sa pandinig na tinawag nitong Mrs. si Grace. Buntis? Hindi ko alam. Hindi ko inaasahan pero paano siya? Ayos lang ba yung mag-ina ko? Tanong niya. Kailangan siyang bigyan ng pansin at pagpapahinga. Maayos naman ang kanyang kalagayan ngayon. Kung makakaya, sisiguraduhin niyo lang na magpapacheck up siya sa mga susunod na linggo. Bili ng doktor. Nang magising si Grace, nakita niyang muling nagkaharap silang dalawa ni Luis. Luis, anong nangyari? Bakit ako nandito? Mahinang tanong ni Grace. Grace, nag-collapse ka. Dinala kita sa ospital eh. Dinugo ka kasi at sumakit ang tiyan mo. Hindi ko alam kung anong gagawin kaya dinala na kita rito. Malumanay na sagot ni Luis. Sorry, hindi ko alam kung anong nangyari. Malungkot na saad ng dalaga. Hindi mo kasalanan, Grace. Ang mahalaga nandito ka na ngayon. Ang gusto ko lang ay maging okay ka. Malambing na saad ni Luis. Luis, ano bang ibig mong sabihin? Ano bang nangyayari sa akin? Mahinang tanong pa ni Grace. Ngumiti naman si Luis bago sumagot. Grace, habang wala kang malay, nalaman ko na, buntis ka. Magkakaanak na tayong dalawa. Buntis? Paano? Hindi pwede. Saad niya kaya't nasaktan si Luis ngunit pinakalma niya ang sarili. Yes, Grace. Sa ayaw at sa gusto mo, mananatili na ako sa'yo. Grace, hindi ko alam kung anong mangyayari sa atin ngayon. Pero isa lang ang sigurado ko. Hindi kita iiwanan. Hindi ko alam kung papaano ko magagawa ang lahat ng ito. Pero gagawin kong lahat para sa'yo at sa anak natin. Puno ng pangakong saad ni Luis kay Grace. Umiyak si Grace ang maalala ang mga nangyari bago siya isinugod sa ospital. Luis, I don't know how to handle this. Ang daming nangyayari. I don't even know what I want. Umiiyak na saad ni Grace. Hindi niya na alam ang susunod na hakbang na gagawin. Pakiramdam niya ay nanakawan niya si Luis ng pagkakataon na mabuo na nito ang pamilya nito. I understand, Grace. Hindi ko inaasahan to but whatever happens, I promise you, I'll be here for you and the baby. I'll do whatever it takes. I will not leave you. He promised. Pero paano si Amanda? Ginagawa mo ba ito dahil ayaw mong ipakulong ko siya? Niloloko niyo ba ako? Puno ng pagdududang tanong ni Grace. Ayaw niyang magpakatanga, lalo pat hindi porket iniibig niya si Luis, ay magiging tanga na siya at hindi hahayaan na magkasala si Amanda. Grace, kung anong plano mong gawin susuportahan kita. Mahinang saad ni Luis, kaya't nangunot ang noon ni Grace. Baka nasasabi mo lang yan dahil ayaw mong makulong ang babaeng pinakamamahal mo. Emosyonal na saad ni Grace. Grace, hindi lang yun. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa iyo pero iba nang nararamdaman ko ngayon. Hindi ko balak bumalik kay Amanda. Hindi na sumagot si Grace subalit titig na titig siya kay Luis. Grace, hindi mo ba nakikita? Hindi ko na kayang magsinungaling sa sarili ko. Habang tumatagal, mas lumalalim ng nararamdaman ko para sa iyo. Hindi ko na kayang ipagpatuloy ito bilang isang laro. Hindi ko na kayang mawala ka. At ngayon pa na magkakaanak na tayo, mababaliw ako kung pati ikaw ay mawawala na rin sa akin. Hindi ko ipagpapalit ang nararamdaman ko, Grace. Kung iniisip mong naglalaro ako, walang halong biro. Ikaw lang ang gusto ko. Ikaw lang ang gusto ko sanang makasama. Hindi ko alam kung paano nangyari ito pero hindi ko na kayang magpanggap pa. Grace, hindi kita ginamit. Hindi ko alam kung paano ko ipaliliwanag to pero nangyari ng lahat ng to. Hindi ko na kayang balikan ng nakaraan. Hindi kita ginamit. Ikaw ang naging dahilan ng lahat ng to. At gusto ko na. Hindi ko na kayang itago pa. Mahabang paliwanag ni Luis. Luis, ibig sabihin, hindi mo na kayang magpanggap? Tanong ni Grace. Oo, Grace.
Hindi ko na kayang magpanggap na wala akong nararamdaman. Hindi ko na kayang makita kang umiiwas o malungkot. Dahil ako na mismong nai-inlove sa'yo. Ginayuma mo na nga yata ako eh. Nagawa pang magbiro ni Luis. Gustong maiyak ni Grace dahil sa sinasabi ni Luis sa kanya. Oo Grace, mahal kita. Hindi ko na kayang itago pa. I know it started as a lie. But what I feel for you now, it's real. He confessed. Luis, kung ganun, ako rin, mahal din kita. Ngunit takot ako. Takot akong baka magbago ang lahat pagkatapos nito. Mahinang saad ni Grace. Walang magbabago, Grace. I swear. Hindi ko na kayang itago ang nararamdaman ko para sa'yo. Ikaw lang gusto kong makasama. Hindi si Amanda. Ano man ang nais mong gawin, susuportahan kita. Si Grace, kahit puno ng takot at kalituhan, ay nagsimulang magtiwala kay Luis sa mga salitang yon. Nagkaroon siya ng konting kaluwagan sa puso niya. At sa kabila ng lahat ng nararamdaman niyang takot at pangarap, unti-unting nagbukas ang posibilidad ng isang bagong buhay para sa kanila. Nakakulong si Amanda katulad ng ipinangako ni Luis. Subalit iniatras yun ni Grace dahil ang pagpapatawad ang siyang nanaig. Ina pa rin to ng triplets at sapat na sa kanyang muling nagising ang kapatid niya dahil idinala ni Luis sa Amerika upang magamot. Sa 6 na buwan na lumipas, ay naghihintay na lamang sila ni Luis sa kasal na gaganapin sa Pilipinas kapag nakarecover na si Gael. Grace, mahal kita. Mahal na mahal. Napangiti si Grace dahil nasa isang elevator sila ng ospital. Natawa si Grace nang biglang tumigil ang elevator, katulad na lamang ng una silang nagkakilala. Hinawakan niyang kamay ni Luis na kalmado lang na pinindot ang emergency button. Mahal din kita. Suplado. Sa panunumbalik ng operasyon ng elevator, ay tila tulad din ng buhay. Hindi ka dapat mawala ng pag-asa dahil papasaan pa't maayos din ang anumang aberyang dumating sa buhay nyo. Ito ang kwento ni Grace na na-inlove sa demonyitong si Luis at may bonus pang triplets. At isa pang triplets ulit. Oo, sharpshooter nga talaga yata si Luis. Lalo pat nalaman nila kanina lang na triplets din ang ipinagbubuntis niya. Wakas.